Magandang gabi po sa ating lahat. Ito na naman po ang ating nag-iisang kamata. Samahan niyo po ako at pag-usapan natin itong itatayong UDM Annex. May 10 palapag to eh. Dito po sa Bitas, Tondo, Manila. Ito pag-uusapan natin to medyo marami na ring mga Manileño ang talagang napag-isip dito at medyo binabatikos na rin ng iba itong proyekto ni Mayora. Naku po, minsan lang magkaroon ng proyekto napag-uusapan pa. Alam niyo po ba yung sabungan dito sa may Bitas? Ano po ba ang pangalan na itong sabungan dito sa Bitas? At lagi daw pong may derby dito, 3 beses sa isang linggo. Ang lakas naman ata ng may hawak na itong sabungan na to. Di ba po kasi nababalitaan natin at lagi daw po, halos araw-araw daw po merong sabong dito sa Bitas. Itong Coliseum na dati kahoy lang to eh. Ngayon, nakita natin talagang konkreto na. Diba? Ang ganda na ang ganda. Talagang iba talaga pagka sugal no? Pero hindi yan ang pag-uusapan natin. Hayaan mo silang magsugal at magsabong dyan. Hindi naman natin pero yung ginagastos nila, ginagastos at tinusugal nila dyan Pero dito lang po ako nagtataka. Di ba po, isang eskwelahan, meron din tayong ordinansa nito na bawal o hindi pwede na ilapit o itabi ang isang computer shop lang to Bawal pang itabi o ilapit sa eskwelahan Pero nagtataka ako kung bakit itong gagawing annex ng UDM parang malapit lang dito sa nasabing sabungan. Di ba po, Bitas din Bitas parehas lang Bitas yan. Di ba? Dapat tinitingnan natin kung ano yung mangyayari. Di ba? Kung ano yung mangyayari, oras na ipatayo na yung 10 palapag na annex ng UDM. Di ba? Kasi, ayan talagang sugal na yan, yung sabong kasi universidad yan na ipapatayo natin. Siyempre, yung mga ibang estudyante dyan, may mga sapat na pag-iisip na. At siyempre, pag sila medyo tinatamad pumasok, ay magbabaon lang sila ng extra na damit. Diba? Ito yung sa akin lang, ito yung palagay ko magbabaon lang yung mga iba ng mga extrang damit. Pwede na silang pumasok dito sa sabungan na to. Diba sana inisip po natin yan. Inisip po natin sino ba ang may, may project yan. Ang pagkakaalam ko, ang kasama niya dyan si Vice Mayor Yul Servo at ito si Congressman Roland Valeriano. Diba District 2 yan? Bakit sa District 1 siya nagpapagawa ng nagpa-project ng isang annex ng isang university? Diba kasi pag ako taga-district to, talaga boboykot ko yan. Kasi naalala ko dati, ito si CRB, na nangako to Nangako to na gusto niya magtayo ng isang universidad o eskwelahan dito sa District 2 Manila. Pero, bakit napunta ng District 1? Kasi ang alam kong pangako nito, nung nanalo siya na second term niya, nung nakaraang eleksyon, ang pagagandahin niya itong ospital ng Tondo. Diba? Gusto niyang gawin, linisin at pagandahin itong ospital ng Tondo. Nakita niyo ba naman yung nakita niyo na ngayon yung ospital ng Tondo dito sa labas sa May Abad Santos? Naku po, Mario Joseph. Diba? Halos hindi na nga makadaan sa mismong traffic light pa yan. Diba, halos na usad pagong yung mga tao dahil sa mga nakaparada, mapilahan ng tricycle na kung ano-ano na nandiyan sa tapat ng ospital ng Tondo. Diba, ano po ba yung pangako na yon? Salita lang,
Mr. Congressman CRB. Diba kaya hindi ako nagtataka na itong si CRB ngayon dito sa distrito medyo nasa baba. Medyo tinatalo na ata. At nabalitaan ko rin at merong nagchismis din sa atin na itong si CRB ay balak pala maging Vice Mayor. Kaya na galing lang sa ating mga kaibigan dyan sa lungsod ng Maynila na balak na atang maging Vice Mayor o kumandidato bilang Vice Mayor. Pero yung balak na yon, baon mo na sa hukay yun. Wala nang pag-asa. Hindi na po matutupad yan kasi alam niyo po, kasi doon yung nilagay yung eskwela sa District 1 eh. Diba? Dapat hindi natin doon nilalagay ang eskwelahan sa District 1. May sarili kayong distrito. Diba po? Dapat yung pangako nyo muna sa district ninyo. Alam natin, mga taga-ibang distrito may kinabang din dyan. Pero iba talaga. Kapag ang eskwelahan na yan sa District 2, nakatayo. Magiging legacy nyo yan. Diba? Hanggang nandyan yung eskwelahan na yan, hindi kayo makakalimutan. Kaso, ang hindi makakalimot sa inyo, mga taga-District 1. Di ba po? Kaya, bumalik tayo dito sa eskwelahan na to kasi hindi natin alam kung saan party dito sa may Bitas to. Kasi na-groundbreaking na to. Hindi natin alam kung saan party dito sa Bitas. Ito nga ipatatayong annex ng UDM. Kaso, alam natin dito sa Bitas, meron dito super sabungan. Naku po Mario, matututo pa yung ating mga estudyante magsabong nito. Diba? Kasi mga estudyante pupunta ng malalayo pa yan, pupunta ng mall, di ba? Alam natin wala namang gaanong mall diyan pero siyempre ang sasabihin ng mga iba diyan, tanood tayo ng sabong. Di ba? Diyan naman nag-uumpisa lahat yan sa panunood ng sabong Di ba? Pagka yung mga sabongero, tanungin niyo kung saan sila nagsimula sa panunood. Di ba? Kaya sana, pinag-isipan muna natin bago natin dyan itayo. Kasi maraming kukontra dyan, maraming babatikos dyan. Kasi nga, halos malapit na siya sa sabungan. Diba? Ano ba naman yan? May pakita lang ba tayo na ginawa natin? Kung po hindi natin pinag-iisipan yung lugar na lalagyan natin ng eskwelahan na yan. Ay naku po Mario Joseph naman kayo. At ang higit sa lahat dito, yung mga estudyante natin, malay nyo, di ba baka, di ba baka. Baka mas matuto pa sila dyan sa sabong kaysa dyan sa pag-aaral nila. Di ba nakakatakot po yan kasi nilalayo nga po natin, di ba, yung mga computer game nga, computer shop, nilalayo natin sa eskwela, bawal sila ilapit sa eskwelahan. Kasi nga baka dumugi ng mga estudyante. Pero dyan sa eskwelahan na yan, hindi nyo na pag-isipan nyo. Di ba? Hindi po tayo dito nagbabatikos. Ito kasi nakita natin, napansin natin kahapon yung groundbreaking. Medyo napanood natin Bakit sa Bitas? Di ba? Ang dami namang ibang lugar. Bakit sa Bitas? Alam nyo naman na nandyan yung super sabungan na yan. Diba? Kasi dapat tanggalin nyo na lang yung sabungan na yan at tayuan natin ang eskwelahan. Mas maganda po yun. Diba? Hanggat nandyan po yan, mababas lang po tayo ng bababas dyan. Kasi siyempre, kahit nasabihin natin medyo malayo, merong wala pa atang kalahating kilometro, talagang iisipin ng mga tao, malapit lang yan. Diba dapat po, ayan ang una nating iniisip, huwag tayo tira ng tira. Kasi pag tira tayo ng tira at ganyan, hindi natin napag-isipan natin yan siguro, pero hindi nyo alam ang mangyayari. If sakaling matuloy na yan, tayo na yung eskwela natin. Kasi ayan po yung aking reaction ko dyan yung puna ko dyan sa pagpapatayo na yan kasi medyo sugal kasi yan sabungan kasi yan talagang alam natin na pinapasokin ng tao yan Di ba? At nakikita din natin at pagsabi din sa atin na sabungan na to madalas daw po ang derby. Di ba? Ganda, madalas pag sinabing derby, ibig sabihin yan bigatin yung mga nandyan.
Di ba? Ayan lang po, puna lang po natin yan at wala tayong masamang tinapay dyan. At dito kay CRB, siguro kung yung mga taga-distrito ngayon nagtatampo sa inyo. Kasi siyempre pangako nyo yan doon sa distrito ninyo eh. Pero sa iba ninyo nilagay, yung pangako nyo pa na pagagandahin yung ospital, mukhang nakakalimutan na. Di ba po, ganyan talaga, di ba? Kaya ngayon, nararamdaman niya siguro ni CRB na medyo may tulog siya dito kay Carlo Lopez. At tingnan natin, di ba, baka hindi tayo makatapos ng termino natin, Kong. Kasi medyo lumalakas itong si Carlo Lopez. Ang sabi dyan, ilan 20,000 plus lang ang lamang nyo nakaraan, di ba? Malay ninyo, nabaliktad. Diba? Ngayon, siyempre, nung nakarang eleksyon, nandiyan ka pa kay Yorme. Diba? At si Yorme yung talagang nangampanya sa'yo dyan. At talagang dinala mo yung pangalan ni Yorme, kaya nakakuha ka ng ganyang kalaking boto. Ngayon, wala na si Yorme. Nandito na kay Carlo Lopez. Di magpapalit kayo ng boto niyan. Ay nako. Uso ngayon yan, uso na yan, yung 2 terms ang isang kandidato dyan sa Maynila. Talagang naliligwak pagdating ng 3 term niya. Una, ito si Mayor Lim. Natandaan ninyo, si Mayor Lim. Diba, naligwak siya kay Erap. At ito naman si Erap, diba, 2 term lang din. Naligwak siya kay Orme. Kayo yung pangatlo. Ganito na lang po at magandang gabi po sa inyo lahat at God bless.